Kasama ko ngayon para sa isang kapanapanabik na talakayan si Jeffrey Miron, isang senior lecturer sa economics sa Harvard University at director ng Economic Studies sa Cato Institute. Dan Perry, isang analyst ng international affairs at may akda ng Ask Questions Later na newsletter. At si Nathan J. Robinson, editor-in-chief in Current Affairs magazine at may akda ng Why You Should Be a Socialist. Bago ko kayong lahat batiin, alamin muna natin ang kaunting konteksto tungkol sa kwentong ito. Panurin natin. Sa maikling sandali ngayong tag-init, si Elon Musk ang naging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo. Ang matagumpay na pagdebu ng SpaceX sa stock market ang nagtulak sa tinatayang yaman niya na lumampas sa $1 trillion. Isang halos hindi maisip na konsentrasyon ng yaman sa kamay ng isang tao. At nangyayari ito habang ang Amerika ay may mas malawak na diskusyon tungkol sa yaman at kapitalismo. Ang pinakamayamang 1% ngayon ay kumukontrol ng halos 1/4 ng yaman ng mga sambahayan, habang ang mga politiko mula sa demokratikong sosyalistang kaliwa ay lumalakas, nangangampanya para sa mas mataas na buwis para sa mga sobrang mayaman, pinalawak na pampublikong serbisyo at mas malaking papel ng gobyerno sa ekonomiya. Ang mga taga-suporta ng labis na yaman ay nagsasabing ang mga kayamanang tulad ng kay Musk ay pangunahing nalilika sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga kumpanyang nag-i-innovate, nagbibigay ng trabaho at lumilika ng napakalaking halaga sa ekonomiya. Sinasabi ng mga kritiko na kapag ganito nakakonsentrado ang yaman, maaari nitong palalimin ang hindi pagkakapantay-pantay, baluktutin ang impluwensya sa politika at ilagay ang sobrang kapangyarihang pang-ekonomiya sa iilang tao lamang. Kaya, saan na ba dapat iguhit ang linya? Ang pag-iipon ba ng ganito kalaking yaman ay talagang mabuti para sa ekonomiya? At sa huli, dapat ba talagang magkaroon ng mga trilyonaryo? Sige, ngayon, oras na para sa ating 30 segundo na mabilisang tanungan. Bawat isa sa ating mga panauhin sa panel, magkakaroon ng 30 segundo ang bawat isa para sagutin ang ating unang tanong. At pagkatapos nito, bubuksan natin ang debate para sa mas mahahabang sagot. Kaya simulan na natin. Nathan J. Robinson, ikaw ang unang sasagot sa ating unang tanong. Mayroon kang 30 segundo. Dapat bang magkaroon ng mga trilyonaryo? Tandaan ng natin kung gaano kalaki ang $1 trillion. Kung kumikita ka ng $1 milyong bawat araw, aabutin ka ng halos 3,000 taon bago mo ito maipon. Ang $1 trillion ay aabot lampas pa sa araw. Ang ganitong kalaking halaga ng pera ay hindi nagpapasaya sa tao. Kapag milyonaryo o bilyonaryo ka na, ayos ka na. Makukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Kung ang pagkakaroon ng $1 trillion ay may katuwiran man sa isang abstraktong paraan kung saan maayos ang lahat, sa tingin ko, malinaw na hindi ito makatuwiran. Kapag may mga taong lubos na nangangailangan, kapag may mga taong walang tirahan sa kalsada, kapag may mga taong hindi kayang bumili ng pagkain, hindi kayang mag-aral sa kolehiyo o sa magagandang paaralan. Kaya sa tingin ko, sa lipunan natin na yon, walang paraan para mapangatwiranan ang ganitong uri ng agwat. Sige, Jeffrey Miron, 30 segundo. Dapat bang magkaroon ng mga trilyonaryo? Ang pangunahing punto ko ay hindi malinaw ang tanong. Walang magagawa ang gobyerno para tigilan ang pagkakaroon ng mga trilyonaryo. Kung may mga batas o patakaran na susubok limitahan iyon, ang mga taong magiging trilyonaryo ay makakahanap ng paraan para hatiin ang kanilang yaman sa asawa, mga anak, sa pamamagitan ng mga masalimuot na kontratang pinansyal at iba pa. Kaya wala talagang pag-asa ang layuning iyon. Kaya hindi na natin dapat pinag-uusapan pa yon. Bukod pa rito, may mga posibleng masamang bagay na mangyari kapag masyadong naipon ang yaman. Pangunahing responsabale ang gobyerno sa mga iyon. Sige. At panghuli, pero kasing halaga rin, ang international affairs analyst na si Dan Perry, 30 segundo para sa tanong na ito. Dapat ba talagang may mga trilyonaryo? Sa totoo lang, sa halaga ng dolyar ngayon at sa kasalukuyang antas ng presyo ng bilihin, hindi dapat sila umiiral dahil ang $1 trillion ay mas malaki pa kaysa sa GDP ng napakaraming bansa. Sa tingin ko, nililinaw ng edge case na ito. Lahat tayo ay pabor sa malayang pamilihan. Kapitalista rin ako. Pero kung ang malayang pamilihan ay nagdulot ng sitwasyon kung saan isang tao lang ang may hawak ng lahat ng yaman at kita at ang 8 bilyong tao ay walang-wala, malinaw na hindi ito papayagan. Magkakaroon ng ganap na revolusyon sa bawat bansa. Kaya karamihan ng mga lipunan na alam ko ay pabor sa kahit kaunting antas ng muling pamamahagi. At dahil dito, naitatag ang mga prinsipyo na kailangan natin ng progresibong pagbubuwis, halimbawa. At ang tanong ngayon ay, nasa tamang antas ba tayo ng hindi pagkakapantay-pantay? Sa tingin ko, hindi pa tayo naroon. Sige, ayos. Bubuksan na natin ngayon ang pagkakataon para sa mas mahahabang tanong sa ating mga panelista. Gusto kong magsimula sa iyo, Nathan. Si Elon Musk ay naging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo ngayong taon na nasasaksihan natin. Alam mo, may mga bawas sa food stamp, record na kahirapan, at digmaan na nagaganap sa gitnang silangan. Sa tingin mo ba, ito ay palatandaan na gumagana ang kapitalismo? O senyales na ito ay lubusang nasira na? Oo, nagsisimula na itong masira. Sa tingin ko, papalapit na tayo ng papalapit sa puntong binanggit ni Dan. Tulad ng sinabi ni Dan, at mahalaga ito, wala sa atin ang tatanggap ng sitwasyon kung saan ang lahat ng yaman ay nasa iisang tao lang at wala nang natira para sa iba. Wala nang natira para sa iba. Kaya't mas napapalapit tayo sa ganitong uri ng feudal na sitwasyon. At isa sa mga problema ay kapag sobrang nakasentro ang yaman, kasunod nito ang kapangyarihan at katiwalian.
Nakita natin na talagang gusto ni Elon Musk na maihalal si Donald Trump sa 2024. Kaya gumastos siya ng daan-daang milyong dolyar para subukang impluwensyahan ang eleksyon. Ngayon, hindi natin alam kung iyon talaga ang nagpabago sa resulta. Pero ang punto ay kapag may isang tao na kayang gumastos ng halos walang katapusang pera, kaya nilang bilhin ang mga resulta ng politika na gusto nila, nadudulot ito ng parang walang katapusang siklo. At syempre, ang minanang yaman ay nangangahulugan na ang ganitong uri ng feudal na estruktura ng kayamanan ay naipapasa sa susunod na henerasyon at sa susunod pang henerasyon. Kawili-wili. Alam mo, Jeffrey, gusto ko marinig ang opinion mo tungkol dito. Ang ibig kong sabihin para sa akin, mas malaki ang ginagampanan ng mga pagsubok ng gobyerno na gumawa ng iba't ibang tinatawag nilang mabubuting bagay sa ekonomiya sa paglikha ng hindi angkop na konsentrasyon ng yaman kaysa sa anumang nagmumula sa malayang pamilihan. Ang malayang pamilihan, syempre, ay nagpapahintulot na magkaroon ng ilang tao ng labis na yaman. At may mga halimbawa ng labis na yaman na nagmumula sa corruption, palililang, at crony capitalism at iba pa. Pero bukod pa dyan, gumagawa rin ng gobyerno ng mga bagay tulad ng pagbibigay ng subsidya sa mga dekoryenteng sasakyan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang Tesla. Sinubsidyahan ng gobyerno ang paglalakbay sa kalawakan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang SpaceX. At milyon-milyon pang ibang halimbawa. Mas malala pa ang mga iyon kaysa sa nangyari kapag, alam mo, si Steve Jobs ay nag-imbento ng iPhone at maraming tao ang gustong bumili ng iPhone. Kaya yumaman ng husto si Steve Jobs. Pero dahil yon sa gumawa siya ng isang bagay na gustong-gusto ng maraming tao. Nakita kong umiling ka doon. May komento ka ba? Tingnan mo, ang ibig kong sabihin, ito ang karaniwang linyang masama ang gobyerno. At sasabihin ko sa'yo, masamang gobyerno ay masama talaga. At maraming gobyerno, siguro karamihan, ay talagang masama. Pero may mga gobyerno ring mabuti. Babalik ako sa halimbawa ko. Paano kung hindi nagawa ng malayang pamilihan na lahat ng 6 na taong gulang ay may edukasyon sa unang baitang? Alam mo, minsan may kaibigan ako na nagsabi sa akin na oo, dapat lang basta kaya ng mga magulang nilang bayaran. Hindi, tungkulin yan ng gobyerno, period. Maraming mabubuting bagay na dapat at kailangang gawin ng gobyerno. Siguro walang kalsadang papunta sa napakaganda mong villa dahil mag-isa ka lang nakatira sa bundok. Di dapat gumawa ng kalsada ang gobyerno. Kaya yung ideya na ang gobyerno ang lumilika ng hindi pagkakapantay-pantay, sa tingin ko ay sobrang hindi patas at medyo hindi rin tama. Dahil sa huli, ano ba talaga ang dahilan nito? Noong 1980 ang karaniwang CEO sa US ng malalaking kumpanya ay kumikita ng halos 30 beses ng sahod ng karaniwang manggagawa nila. Ngayon, parang 300 beses na. Gobyerno talaga ang gumawa niyan. At kayang baliktarin ito ng gobyerno. At nagawa ito sa pamamagitan ng maraming bagay, kabilang ng liberalisasyon sa US at UK, mga pagbabago sa napakataas na antas ng pabubuwis, mga particular na regulasyon tungkol sa mga pension plan at stock market. Lumikha ito ng maraming bagay at syempre, hindi pa kasama dyan ang paikot-ikot na sistema kung saan ang mga CEO ang nagtatalaga ng board at ang board naman ang nag-aaproba ng kanilang mga pakete ng kompensasyon na nasa kapital, syempre nasa stock market sila, na lalo pang napapalaki ng yaman. Maraming bagay na pwedeng gawin para baguhin ang mga ito. Bakit natin gugustuhin baguhin ang mga ito? Dahil para sagutin ang mga tanong ni Natasha, hindi ito gumagana ng maayos. At paano ko nalaman? Dahil ang mga taong tulad ni Donald Trump ay nahahalal. Maraming galit sa sistema. At ang galit na yon ay nagmumula sa iba't ibang bagay. Kabilang na ang labis na panghihimasok ng progresibong dulong kaliwa. Walang duda tungkol doon. Sige. Pero isa Gusto sa ko mga lang dahilan sumingit dito, ay ang Dan. hindi Gusto kong tanungin pagkakapantay-pantay. si Nathan. Nakikita rin natin ngayon na maraming ibang tao ang nahahalal na hindi naman pareho ng pagmamahal sa kapitalismo tulad ni Donald Trump. Ngayon ay may alon ng mga Democratic Socialist na naupo sa mga posisyon sa Estados Unidos. Si Mayor Mamdani sa New York City ay isa lamang sa kanila. Nathan, anong masasabi mo tungkol dito? Gusto ko na muna sabihin na mukhang nagkakasundo tayong lahat na dapat buwisan ng pera ni Elon Musk. Dahil parang inamin ni Jeffrey na ang space travel at mga electric car ay sinusuportahan ng gobyerno. Kaya ang $1 trillion ni Elon Musk ay may tuturing man lang na hindi lehitimo. Pero makikita mo sa pagkakahalal ng maraming Democratic Socialist sa buong bansa na hindi sang-ayon ang mga tao sa pananaw ni Jeffrey. Naniniwala sila na sobra ng konsentrasyon ng yaman at galit sila dahil alam nilang mas marami pang magagawa ang gobyerno. Ang nakita natin sa New York ay nahalal si Zohar Mamdani dahil sinabi niya na dapat kaya mong tustusan ng pamumuhay sa sarili mong lungsod. Iyon ang pangunahing plataporma niya. Kaya sinabi niya, ang gagawin natin ay gagawing mas abot kaya ang childcare. Gagawing abot kaya ang pamasahe sa bus. Sisiguraduhin nating abot kaya ang upa mo. At ang mga pangakon ito ay tumatagos sa mga tao dahil naunawaan nila na hindi patas na may ganitong kalaking konsentrasyon ng yaman habang ang mga ordinaryong tao ay nahihirapan buwan-buwan para lang mabayaran ang kanilang mga pangunahing gastusin. Jeffrey, gusto kitang tanungin. Ang argumento ng mga libertarian ay ang yaman ay gantimpala para sa halagang ngalika. Pero ang kayamanan ni Musk, at nabanggit mo ito, ay malaki ang naging bahagi ng mga kontrata at subsidya ng gobyerno na nakita natin sa SpaceX at Tesla. Ito ba talaga ay tagumpay ng malayang pamilihan? O masasabi mo bang pang-anib na pasa ng publiko pero pribadong gantimpala? Sa tingin ko, marami dito ay hindi tagumpay ng malayang pamilihan.
Tulad ng sinabi ni Nathan, naging critical talaga ako sa mga taong yumaman dahil sa pera ng mga nagbabayad ng buwis dahil gumawa ang gobyerno ng mga programang nagbigay daan dito. Siguro isang bagay na gusto kong idagdag sa talakayang ito na may kaugnayan sa mga punto ng dalawa pang panelista ay isang bagay ang sabihing dapat tayong magkaroon ng muling pamamahagi para tulungan ang mga taong napakahirap o mababa ang kita. Sige, tulad ng sinabi nila, kaunti lang ang hindi sumasang-ayon dyan. Kahit ang karamihan sa mga libertarian ay tatanggap ng ilang muling pamamahagi sa anyo ng mga programang laban sa kahirapan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang paghabol sa mga taong naging matagumpay. At ang ilan doon ay hindi nakuha sa tamang paraan at dapat mawala dahil hindi dapat nilikha ng gobyerno ang mga kondisyon na nagbigay daan para mangyari yon. Pero kahit ipamahagi mo ang lahat ng yaman ng lahat ng trilyonaryo, sige, para subukang bawasan ang kahirapan, napakaliit lang na magiging epekto nito. Lumilitaw na napakakaunti lang talaga ng mga trilyonaryo. Kaya kahit na marami silang pera, hindi pa rin ito sapat para talagang makaapekto sa antas ng kahirapan at mga bagay na tulad nito. Sulit talakayin ang mga programang laban sa kahirapan. Walang sasay ang mga patakaran laban sa mga trilyonaryo. Dan, muli nakikita kitang umiling. Sa totoo lang, nakakabaliw na mas malaki pa ang yaman ni Elon Musk kaysa sa GDP ng maraming bansa. At kung tutuusin, siguro karamihan ng mga bansa. Malinaw na makakagawa ito ng malaking pagkakaiba. Ngayon, isa na lang ng trilyonaryo at hindi na siya trilyonaryo nitong mga nakaraang linggo. Pero magiging trilyonaryo ulit siya at magkakaroon pa ng mas marami. At yung mismong numero, hindi naman ganoon ka-importante. Ang tinutukoy ko ay yung mga sobrang mayaman at yung idea na kailangan silang bigyan ng insentibo sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa malayang pamilihan na gawin ang gusto nito. At tingin ko, lahat tayo ay sang-ayon na hindi naman talaga ganun kalaya ang merkado. Marami dito ay parang yung sinabi ni Natasha, parang gantimpala ng free market para sa isang sosyalistang sitwasyon na ang nakikinabang ay yung mga kumpanya na kaya ng bilhin ang mga gobyerno. Hindi, sa tingin ko, sa totoo lang. Gusto ko na maingganyo ang mga tao sa posibilidad na yumaman ng higit kaysa sa iba. Naiintindihan ko na nakasalalay doon ang inobasyon at nakasalalay din doon ang pag-unlad ng tao. At ayos lang yon. Yung kabilang dulo naman, na lahat ay pare-pareho kahit ano pa ang naabot nila, ay kasing hangal din ng isang tao lang ang may hawak ng lahat ng yaman at kita. Pero ang tinutukoy ko, nasa tamang antas ba tayo? Sa tingin ko, hindi pa. Walang nangangailangan ng higit sa $100 bilyong. At dahil marami tayong tao na may higit sa 100 bilyon o higit sa 10 bilyon, sigurado ako na kung ang pinakamataas nilang marginal tax ay 20% at sa sobrang 100 bilyon, maari pa rin nilang itira, alam mo na, 20 bilyon. Sapat na siguro yon para maengganyo pa rin sila. Kung hindi, wala na. At mapipilitan silang gumawa ng kung ano-anong maduduming paraan. Nasa pananaw mo, Jeffrey, na ang gobyerno ay walang kakayahan, baka nga maloko pa sila. Sa tingin ko, dapat subukan ito. Dahil sila ay- sigurado may insentibo pa rin sila. Jeffrey, nakita kitang umiling doon. Gusto mo bang sumagot? Bahagagya akong gustong sumagot sa pamamagitan ng pagdiin sa punto na sinabi ko sa simula. Walang paraan na makakakolekta tayo ng malaking halaga ng buwis sa pamamagitan ng pagtutok sa mga trilyonaryo. Kung isang bansa lang ang gagawa nito, ilipat lang ang mga trilyonaryo sa ibang bansa. Kung maraming bansa ang gagawa nito, makakahanap pa rin ng paraan ang mga trilyonaryo para hati-hatiin ang kanilang yaman sa mga kamag-anak nila o ilalagay nila ito sa mga dummy na shell corporation. Gagawin nila ang lahat ng klase ng malikaing diskarte. Kaya maling pag-asa na makakakolekta talaga tayo ng anumang hindi, hindi maliit na Jeffrey, halaga. pero- Maliit na halaga ng kita. Dahil Iyan medyo ang dahilan napapasok kung na bakit tayo sa maraming mga bansa detalye ang tumigil dito. sa Hayaan mo pagpapatupad ng wealth taxes. Kamakailan lang ay tinanggal na ang kanilang wealth taxes. Siguro ang paraan para gawin ito ay hindi habulin ang mga trilyonaryo kapag naging trilyonaryo o megabilyonaryo na sila, kundi pigilan na agad ang pag-ipon ng sobrang yaman mula pa lang sa simula. At ulitin ko, hindi ko sinasabing huwag hayaang kumita ng higit sa $1 bilyong ang sinuman. Ang sinasabi ko, sa puntong yon, buwisan ito ng napakahigpit, halos katulad ng Nordic model. Ang problema sa mga politikong natutulak nito, at ito ay mga sosyalista sa Amerika at iba't ibang populista sa iba't ibang lugar, ay hinahabol nila ang upper middle class. Hinahabol nila ang mga tao sa New York na kumikita ng $700,000 at hindi ka naman talaga mayaman sa New York sa ganung kita. Hindi ko rin hahabulin ang mga kumikita ng mas mababa sa $5 milyong, pero lampas $5 milyong. Ang ideya na kailangan mo talaga yon, kung hindi ay mawawalan ka ng insentibo para maging mahusay na CEO, ay katawa-tawa at nagdudulot ito ng labis-labis Sige, na gusto kong pag-iipon ng baguhin yaman ang ilan. na nakakabahala. Alam mo, Nathan, ang karaniwang argumento laban sa wealth taxes ay dadalhin lang ng mayayaman sa ibang bansa ang kanilang mga kumpanya, trabaho at yaman. Alam mo, pag-alis sa New York City, halimbawa, na yung si Mamdani na ang mayor dahil sa kanyang democratic socialist na mga pulisya. Totoo ba talaga yon? O sa tingin mo ba ay isa lang talaga itong epektibong paraan ng lobbying?
Sige, linawin natin kung ano talaga ang pinagtatalunan dyan. At ang argumento na ginagawa ni Jeffrey ay, sa esensya, masyadong makapangyarihan ng mga taong ito dahil sila ay nasa itaas ng batas. Pwede kang gumawa ng kahit anong batas na gusto mo at hahanapan lang nila ng paraan para suwayin yon dahil wala talaga silang respeto sa mga batas na ipinapatupad mo. At poprotektahan nila ang kanilang kayamanan laban sa mga demokratikong pagsisikap na magpatupad ng mga batas tungkol sa kung gaano karaming kayamanan ang maaari mong taglayin. Iyan talagang nagsasabi ng lahat tungkol sa katotohanang hindi ka dapat magkaroon ng lipunan na may mga taong ganito ang antas ng kapangyarihan. Ngayon, ibig kong sabihin, ito palagi. Ito ang laging argumento ng mga konserbatibo. Kahit anong subukan mong gawin ay magiging walang saysay. Tama ba? Hindi ko iniisip na totoo yan sa aktual na buhay. Sa aktual, kapag napatupad ka ng buwis sa kita at ipinatupad mo talaga ang mga yon, kadalasan nagbabayad ng buwis ang mga tao. Kailangan mo lang ng mahigpit na pagpapatupad. Kailangan mo lang tiyakin na may mga parusang pang-ekonomiya para sa mga taong inilalabas ang kanilang yaman sa labas ng bansa. Kailangan mo talagang gawin ang ilan sa mga ito sa pambansang antas dahil meron tayong sistemang may 50 estado. At hinihikayat nito ang ganitong uri ng paunahan sa panpapababa kung saan kapag nagtaas ng buwis ang isang estado, pwedeng magbaba ng buwis ang isa pang estado at sabihing dito na kayo. Pero yun ay argumento para gawin ito sa pambansang antas kung saan kakaunti lang ang talagang aalis ng Estados Unidos kaysa gawin ito sa antas ng lungsod o estado. At pinapatunayan lang nito na masyadong malaki ang kapangyarihan ng mga taong ito. Interesante. Sige, gusto ko magtanong lang kaunti tungkol sa moral na pilosopya dito. May mga moral na pilosopo na nagsasabing walang sinuman ang kumikita ng $1 trillion ng mag-isa. Sa esensya, ang labis na kayamanan ay palaging nabubuo ng bahagya dahil sa panlipunang infrastruktura, pangpublikong edukasyon, mga sistemang legal at paggawa ng ibang tao. May lehitimong moral na karapatan ba ang lipunan na bawiin ng ilan sa perang yon, halimbawa mula kay Elon Musk? Jeffrey? Hindi ako magbibigay ng posisyon kung ano ang mga moral na karapatan o hindi. Gusto ko lang linawin ang aking paninindigan. Hindi ko sinasabi na hindi natin dapat buwisan ang mga trilyonaryo. Okay, syempre bubuwisan natin ang mga trilyonaryo. Ang pinagtatalunan ko ay laban sa proposisyon na siyang paksa ng diskusyong ito. Dapat bang umiral ang mga trilyonaryo? Ipinapahiwatig na sa isang paraan ay dapat nating ipagbawal ang isang tao na kumita ng ganoon kalaki. O dapat tayong magkaroon ng kumpiskatoryong pagbubuwis na mapapalayas sa lahat ng yaman na yon. Dapat nating buwisan ang mga taong may mataas na kita sa makatwirang antas, hindi sa sobrang taas na antas, dahil nadudulot yon ng tax evasion at tax avoidance. Pero tiyak na dapat nating buwisan ang mga trilyonaryo at dapat silang magbayad ng makatwirang bahagi. Nathan, gusto kong bumalik sa iyo at malaman kung ano sa tingin mo ang kailangan gawin. Anong palisiya ang dapat ipatupad na magiging epektibo sa paglaban sa hindi pagkakapantay-pantay na nakikita natin sa mundo ngayon at sa mas patas na pamamahagi ng pera? Sa usapin ng moral na pananaw, ang isang lipunan at pamahalaan ay may karapatan at obligasyon na tiyakin na natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. At ang obligasyon yon ay mas matimbang sa moral kaysa sa paggalang sa karapatan ng mga tao na mag-ipon ng napakaraming yaman na para bang ginagawa sila mga mortal na Diyos dito sa mundo. Tama ba? Ang obligasyon na alagaan ng mga tao ay napakahalaga. Ang obligasyon ng mga employer na tiyakin na binibigyan nila ang kanilang mga manggagawa ng disenteng sahod, na ang kanilang mga manggagawa sa kanilang mga kumpanya ay kayang tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kaya masasabi ko, ang mga pulisiyang kailangan nating ipatupad ay ang mga pulisiyang nagsisiguro na ang bawat isa sa lipunan ay naalagaan. Ibig sabihin nito, kailangan tiyakin na bawat manggagawa ay maaring sumali sa unyon para magkaroon sila ng sapat na lakas sa pakikipagkasundo sa kanilang employer. Ibig sabihin nito, kasama ito. Kasama dito ang mga bagay tulad ng buwis sa mga mamahaling ikalawang bahay na ipinatutupad sa New York. Kasama rin dito ang pagtaas ng income tax, pagpapatupad ng ilang wealth tax, para masiguro mong mas abot kaya ang kolehiyo, para masiguro mong may healthcare ang lahat. Mayroong buong hanay ng mga panukala na inihay ng mga kandidatong sosyalista at maging ng mga liberal-demokratiko. Lahat ng ito ay idinisenyo para masiguro na nabubuhay tayo sa isang moral na lipunan na nag-aalaga sa mga tao at hindi inuuna ang ari-arian kaysa sa tao. Na sige, Ang tungkol sa mga moral na lipunan na ito ay marami sa mga ganitong pagsisikap noon ay labis na naabuso at nauwi sa katiwalian. At naging laban ito sa likas na ugali ng tao. Ang komunismo ang klasikong halimbawa nito. At alam mo, pinag-uusapan mo ang pangangailangan na gawing abot kaya ang lungsod ng New York. Gusto ko rin naman yon. Ang anak kong babae ay nakatira sa lungsod ng New York at hindi talaga abot kaya. Pero sa totoo lang, ang lungsod ng New York ay isa sa ilang mga lungsod sa mundo na nangungguna pagdating sa kapitalismo. Walang sinuman ang may karapatang tumira doon, kailangan mong kumita ng sapat para makatira doon. Ganyan talaga ang kalakaran. Kaya marami sa mga planong pinag-uusapan ninyo sa New York kasama si Mondani ay hindi gagana dahil masyado silang malayo sa kapitalismo. Iba ang tinutukoy ko. May mga bagay na ang isang lipunan ay may ganap na moral na karapatan at talagang obligasyon na gawin. Para matiyak na ang kabuuang sitwasyon ay para sa kabutihan panlahat. Sabi ko, kapitalista ako. Ibig sabihin gusto ko ng pribadong pag-aari. Pero kahit ang katotohanang pinapayagan ng mga lipunan ang pribadong pag-aari ay medyo bago pa lang. Kapag ang pag-aari na yan ay sinusuportahan ng Estado na ipinapatupad ang iyong karapatan na magkaroon nito at walang sinuman ang maaaring kumuha nito mula sa iyo, ito ay mahalaga. Ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo sa kabutihang panlahat.
hindi makabubuti sa nakararami ang antas ng hindi pagkakapantay-pantay na meron tayo sa US ngayon. Para itong panlilinlang. Ginagawang hindi masaya ang mga tao, ginagawang parang nababaliw ang mga tao. Kaya kung wealth taxes man yan, or pagbubuwis sa unrealized gains, or pagbubuwis sa kapital na kapantay ng buwis sa paggawa, may kailangan gawin at maaring gawin. At saka tungkol sa pag-alis sa US or sa ibang mga bansa, hindi ako sigurado pero merong pagbubuwis na sumasaklaw sa lahat.